Sa video na ito ay ituturo ko kung paano mag-identify ng center at radius of each equation. Then tuturuan ko rin kayo kung paano i-sketch yung graph ng equation. Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel! Kung bago ka pa lang sa channel ko, I am Teacher Jinjin T. Gandeza, a licensed professional teacher major in mathematics. Gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Ito ay dedicated sa lahat ng mga estudyante, mga magulang at mga guro. Kung interesado ka, please like, subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Just keep on watching! Good day mga anakshis! Ang problem dito ay identify the center and radius of each equation. Then sketch a graph. Number 1, x plus 1 squared plus y minus 2 squared equals to 9. Okay, so para makuha natin yung center at saka yung radius, diba tinuro ko na sa nakaraang video kung paano kumuha ng center at radius given ang mga equation. So, ang equation ng center radius form is equal to x minus h squared plus y minus k squared equals r raised to 2. So, tinuro ko sa inyo kung paano mag-convert ng equation sa ganitong form. Ano ulit ang gagawin natin kapag positive yung given? Gagawin natin siyang negative, diba? Paano natin gagawing negative yung positive 1? Diba ang katumbas ng positive 1 equals negative times negative 1. Okay? So, magiging x minus negative 1 squared plus, since ito ay nakasimplified na, so hindi na natin gagawin to. Kaya y minus 2 squared na. At ano naman ang katumbas ng 9 na may power of 2? That is 3 raised to 2. Okay? Ngayon, pwede na natin kunin yung value ng h at k. So, ang h natin is ito, negative 1. At ang k naman natin is positive 2. So, ito yung center ng equation na to. At ang kanyang radius naman ay positive 3. So, ito yung center, ito yung radius. Ang next na gagawin ay i-graph natin itong equation. So, meron tayong center na negative 1, positive 2. Ngayon, i-plot natin ito sa ating graphing paper. Yung negative 1 ay nandito. At yung positive 2 ay nandito. So, ang ating center ay ito. Negative 1, positive 2. Ito yung kanyang center. Ngayon, ang radius natin ay positive 3. So, mag-project muna tayo ng point from the center of the circle sa apat na region. Dito muna sa taas. Since ang radius ay positive 3, kailangan natin ng 3 units upward, downward, tapos dito sa right at saka dito sa left. So, that is from the center, 1, 2, 3. Ito yung isang point natin. So, malit muna. Then, dito naman sa left. 1, 2, 3. So, nandito. Then, yung radius na isa. 1, 2, 3. Then, dito naman, 1, 2, 3. Okay? So, dapat equal lahat. Ngayon, pwede na tayong mag-drawing ng circle. Smoothly, i-connect natin yung mga points na pinoject natin. Okay? So, ganito siya. Yung center niya, negative 1, positive 2. At ang radius naman ay 3 units. Okay? Next, number 2. X squared plus y squared plus 8x minus 6y minus 39 equals 0. Okay, so, kapag ganito yung form niya, naka-general form, mahirap natin kunin yung kanyang center. So, ang gagawin natin kapag naka-general form ay i-convert natin to center reduced form. Tinuro ko na sa naunang video na kapag i-convert natin to, pagsamahin natin lahat ng may x. At gagamitin natin yung completing the square technique. Okay? So, x squared tapos positive 8x. Then, maglagay tayo ng space. Then, ilagay natin yung y squared minus 6y. Maglagay ng space.
yung constant na negative 39 transpose dito sa right side, yung negative 39 magiging positive 39. So, pwede na tayong mag-completing the square. Divide natin yung middle term sa 2. 8 divided by 2 equals 4. Para makuha natin yung last term, i-multiply natin to ng dalawang beses. So, 4 times 4 equals 16. Yung 16 ilalagay natin dito. So, that is positive 16. Kung nag-add tayo dito ng positive 16, dapat mag-add din tayo dito ng positive 16 by addition property of equality. Next naman ito, paano natin to mako-complete? Divide din natin by 2. Negative 6 divided by 2 equals negative 3. Then, i-square natin yung negative 3. Negative 3 times negative 3 equals positive 9. Yung positive 9 ilalagay natin dito para maging perfect square trinomial siya. Kapag nag-add ng positive 9 dito, mag-add din dapat tayo dito ng positive 9. Okay? So, diba ang perfect square trinomial, kapag kukunin mo yung kanyang factor, magiging square of a binomial. At para magawa yon, kunin lang natin yung square root ng first term. Ano ang square root ng x squared? That is x. Then, copy the sign of the middle term, positive. Then, kunin natin yung square root ng 16, that is 4. Raised to 2. Plus, ano naman ang factor nito? Perfect square trinomial din, kaya square root of first term, that is y. Copy the sign of the middle term, negative. Then, get the square root of the third term. Ano ang square root ng 9? That is positive 3. Raised to the power of 2 equals, combine natin lahat to, 39 plus 16 plus 9. Okay? 9 plus 9 plus 6 equals 24. Then, 2 plus 3 plus 1 equals 64. So, ganyan ng ating na-convert. Ngayon, di ba, ang center radius form ay x minus h squared plus y minus k squared equals r raised to 2. At paulit-ulit kong tinuro sa mga nakaraang video na kapag positive yung given, kailangan natin i-convert sa ganitong form. At di ba yung positive 4, ang katumbas niya ay negative times negative 4. Para maging kagaya niya ito, magiging x minus negative 4 raised to the power of 2 plus, since ito naka-minus sign na, kaya hindi na natin kailangang iganito, y minus 3 raised to 2 equals, ano naman ang katumbas ng positive 64 na may power of 2? That is 8 raised to 2. Okay? So, ano na ngayon ang ating center? Ang center natin ay negative. Yung h natin is negative 4. Ang k naman natin is positive 3. At ang radius natin is equal to positive 8. Okay? So, ngayon, pwede na tayong mag-graph dahil meron na tayong center at meron ng radius. I-sketch natin yung kanyang graph. Okay, so ang center, diba, is negative 4, positive 3. So, andito yung negative 4, yung x-axis, and yung positive 3. So, nandito yung kanyang center. Negative 4, positive 3. Ngayon, ang radius natin is equal to 8. Kaya magbibilang tayo ng 8 units, upward, downward, left, and right, para ma-connect natin yung mga points. Okay? So, from this center, ang radius natin is 8. Kaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dito naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Then, i-connect natin yung mga points. Mag-drawing tayo ng circle.
Pagpasensyahan ninyo na yung circle ko hindi masyadong perfect. Mas maganda kung meron kayong compass. Ito na yung kanyang graph. Okay? So, pasensya na kung hindi perfect yung aking circle. Insert ko na lang dito yung perfect circle. Number 3. X plus 2 squared plus y plus 3 squared equals 4. So, ito yung mga numbering ko, nakashuffle na ha. So, be careful kayo. Tingnan nyo na lang dyan sa given ninyo. Convert natin siya sa kanyang center radius form. So, that is x minus h squared plus y minus k squared equals r raised to 2. Okay? Uulitin ko ulit kapag positive yung given. Ang gagawin natin, kailangan natin i-convert sa ganitong form. Diba yung positive 2, ang kanyang katumbas ay negative times negative 2. At yung positive 3 naman ay negative times negative 3. At yung positive 4, ano ang exponential form niya na may raised to 2? That is 2 raised to 2. Okay? Ngayon, pwede na natin siyang convert sa ganitong form. X minus negative 2 raised to 2 plus y minus negative 3 raised to 2 equals 2 raised to 2. Again, yung h natin is negative 2. Ang k naman natin ay negative 3. So, ang ating center is equal to negative 2, negative 3. Then, ang radius natin equals positive 2. Okay? Next, ang gagawin natin is i-graph na natin siya. So, meron tayong center na negative 2, negative 3. So, yung negative 2 nandito at yung negative 3 nandito naman. So, nandito ang ating center. That is negative 2, negative 3. Ang radius natin is positive 2, kaya mag-project tayo ng mga points from the center. That is 1, 2, kaya dito 1, 2, 1, 2, 1, 2 units. Then, i-connect natin yung mga points. So, hindi na naman perfect ang ating circle. Okay? So, ipapakita ko na lang kung ano yung perfect circle ng equation na to. Pero, ganito ang kanyang graph. Number 4, x squared plus y squared minus 10x plus 16y minus 32 equals 0. Ito ay naka-general form, kagaya lang din ng ginawa natin kanina sa number 2. Iko-convert natin ito sa center radius form para makuha natin yung center. Okay? So, para magawa natin yon, pagsamahin natin yung mga may x. So, x squared minus 10x, then maglagay tayo ng space. Then, yung y squared naman, plus 16y, then maglagay tayo ng space. Equals, yung negative 32, i-transpose natin dito, mag-change ng sign, magiging positive 32. Then, ang gagawin na nating technique ay by completing the square. I-divide natin yung middle term by 2. Negative 10 divided by 2 equals negative 5. Then, kunin natin yung kanyang square. Negative 5 times negative 5 equals positive 25. Yun ang ilalagay natin dito. Kung ano yung in-add natin dito, yun din dapat ang i-add natin dito sa right side. Next, may plus dito. Ito naman, 16 divided by 2 equals 8. Then, kunin natin yung kanyang square. 8 times 8 equals 64. Yun ang ilalagay natin dito sa space na ginawa natin. Plus 64. At ganun din dapat dito sa right side. Ngayon, meron na tayong perfect square trinomial. Ang gagawin na natin ay kukunin natin yung kanyang factor na square of a binomial. So, ang gagawin natin, kunin lang natin yung square root ng first term. Anong square root ng x squared? That is positive x. Copy the sign of the middle term, negative. Then, kunin natin yung square root ng 25 equals 5. Raised to the power of 2. Plus, may plus dyan ha. Kunin natin yung square root ng y squared, that is y. Okay, dapat
kabisado ninyo yung pagkuha ng mga square root. Then, copy the sign of the middle term, positive. Then, kunin natin yung square root ang square root ng 64 ay 8. Then, maglagay ng parenthesis, raised to the power of 2 equals 32 plus 25 plus 64 is equal to 121. Ngayon, pwede na natin siyang i-convert sa kanyang center radius form na x minus h squared plus y minus k squared equals r squared. Ito, naka-minus sign na, kaya copy na lang natin. X minus 5 raised to the power of 2 plus, ito naman, naka-positive, kaya kukunin natin yung kanyang form na ganito. So, yung 8, ang katumbas niya is negative times negative 8, kaya y minus negative 8 raised to the power of 2 equals, ano naman ang katumbas ng 121 na may exponent na 2? That is 11 raised to 2. Kaya, 11 raised to 2. Ngayon, ano na ang h natin? So, ang h natin is 5. Ang k naman natin is negative 8. At ito na yung kanyang center. Ngayon, ano naman ang radius? Ang radius natin is 11. Okay? Meron na tayong center at radius. Ang gagawin na natin na susunod ay i-graph na natin sa graphing paper. Okay? So, ang center natin is positive 5, negative 8. So, nasaan dito yung positive 5, negative 8? Positive 5, yung x-axis, yung y-axis ay negative 8, kaya nandito ang kanyang center. Okay? Next, ang radius natin is equal to 11, kaya mag-project tayo ng mga points, 11 units from the center. Okay? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Next, i-connect na natin yung mga projected points natin para maging circle. Okay? So, gumamit kayo ng compass para maging perfect circle yung inyong graph. So, ito na yung na-sketch nating graph. Ito yung perfect circle ng number 4. Number 5, x plus 1 squared plus y plus 2 squared equals 25. Again, ang kanyang sign is positive. Kaya, ang gagawin natin is, kukunin natin yung form na x minus h squared plus y minus k squared equals r raised to 2. So, ano ang katumbas ng positive 1? That is negative times negative 1 para maging ganito siya. Then, yung positive 2 naman equals negative times negative 2. So, magiging x minus negative 1 raised to the power of 2 plus y minus negative 2 raised to the power of 2 equals, ano naman ang katumbas ng 25 na may exponent na 2? That is 5 raised to 2. So, ang h natin equals negative 1. Ang k natin equals negative 2. Ito na yung kanyang center. Then, ang kanyang radius naman ay positive 5. So, gamitin natin itong graphing paper na to. Ang center is negative 1, negative 2. So, nandito yung kanyang center. At ang radius na ay positive 5. Kaya, 1, 2, 3, 4, 5. Then, i-connect natin yung mga points para maging circle. So, ito yung kanyang sketch sa graphing paper. So, yun lamang. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana nakatulong ito sa inyong mga modules and activities. Kung meron kayong mga katanungan or clarifications, just comment down below. At kung nagustuhan ninyo ang video na to, please mag-comment naman kayo. Once again, stay home, stay safe, stay healthy, at mag-aral lang mabuti. God bless you all and goodbye!